Ano to? Totoo lahat ito. Gasto sa medisina at sahod. Urenteng bahay at bayad sa paglipa. Lahat ng aking mga pagsubok. Biglang may pag-asa na lahat. Sino ka? Ang mga salaping ito ay alay mo sa langit. Nadapo sa akin. Nakulong ang yanguan sa loob ng 3 buwan. Walang pagkain at inumin. Kapatiran ng sakit. Ginamit ko ang buong hukbo at mga salaping pang-alaala upang mag-alay sa langit. Hangad ko lang ang isang pag-asa ng kaligtasan. Binibini kung hawak mo ang malinis na tubig at pagkain. Ako'y handang ipalit ang lahat ng ginto at pilak para mailigtas ang buong lungsod at mga mamamayan nito. Ipapalit ko. May dagdag pa. Nabuhay tayo, nabuhay tayo. Naway maawa ang mga Diyos. Tunay ngang maawa sila sa amin sa iyan giguan. Ang pag-aari ng dalaga. Iligtas mo ako, Yansu, para sa libu-libong buhay. Ang utang na ito ay hindi malilimutan ng Daxia. Maalala ito ni Xiaolin. Basta't handa kang patuloy na tumulong. Lahat ng ginto at alahas ng Daxia ay ibibigay sa iyo. Nahihirapan ako sa modernong panahon. Pait na paligid. Siya ay matyagang nagtatanggol sa isang nag-iisang lungsod sa sinaunang panahon. Ang mga tao ay naghihintay ng kamatayan. Bintana sa dalawang mundo. Iniligtas ko siya at ang isang lungsod ng mga tao sa pamamagitan ng manipis na ulap. Iniligtas niya ako mula sa ganap na pagkawasak sa pamamagitan ng malaking halaga ng pera. Mula ngayon, doble ang pagtubos. Baligtarin ang laban. Ang ginto ng opisyal ay mataas ang kalidad. Ang dalaga ay magastos magbigay. Lahat ay bayad na, paki-verify. Maraming salamat, Ginoo. Nabayaran na ang lahat ng utang. Maaaring ipagpatuloy ang paggamot ng normal. Mga guro at tagapagturo. Lahat ng utang na sahod ay babayaran na ngayon. Simula ngayon, hindi na tayo mangungutang sa inyo. Sa wakas, nakalampas na si Genvi. Sa hirap, siguradong magtatrabaho tayo ng mabuti. Hahaha. Pero ito'y pansamantalang solusyon lamang. Marami pang mga residente sa hangganan ang naghihirap. Ang karaniwang pagkain at malinis na tubig ay hindi sapat. Kailangan kong maghanda ng mas maraming supply para dalhin doon. Hindi lang pagkain at gamot. Kailangan din ng iba't ibang pagkain, para matikman din nila ang ibang lasa. Hindi ko alam kung magugustuhan ng mga tao noong sinaunang panahon ang ganitong paraan ng pagkain. Purong tubig na tabletas. Salamat, purong tubig na tabletas. Salamat. Kompleto na ang lahat ng bagay. Naghihintay na lang tayo na lumubog ang araw para buksan ang daan. Mukhang marumi itong tubig. Pero wala nang ibang pinagkukunan ng tubig dito. Mahirap din kung iinumin ito, madaling magkasakit. Kung ganito ang mangyayari, bago pa man umatake ang kaaway sa bayan, baka matalo na tayo sa sarili nating laban. General,
Dumarami ang mga may sakit sa tropa. Kulang sa gamot. Ang hindi pagtitipid sa tubig ang pangunahing sanhi. Wala na akong magawa. General, kakaiba ang galaw ng kalaban. Baka maglunsad na sila ng pag-atake sa gabi. Mag-ingat ng husto. Lahat ay nananatili sa kanilang mga posisyon. Hindi ko alam kung ang dalagang iyon ay magdadala pa ng mga supply ngayon. Sana makatulong ang mga supply na ito sa kanila. CJ. Huwag kayong magdagsaan. Maghintay ng maayos sa pila para sa pamamahagi. Ang galing. Ilagay ang bagay na ito sa tubig. Ang maruming tubig ay naging malinis agad. Hindi na kailangang mag-alala pa na mahawa sa sakit dahil sa inuming tubig. Wow. Ginoo, ito ay isang banal na bagay. Napatigil na ang pagkalat ng sakit sa lungsod. Talagang isang malaking biyaya. Hihe. Mainit na pagtawa, hehe. Self-hitting. Wow, self-hitting. Wow. Ang sarap. Buhay na ako. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong kakaibang pagkain. Haha. Mga gamit na ibinigay ng babae. Lahat ay kayamanan. Malinis na tubig, nag-aalis ng dumi. Mga halamang gamot para sa kalusugan. Nagligtas sa buhay at kamatayan ng buong lungsod. Si Xiaolin ay kumakatawan sa yan giguan. 10,000 sundalo at mamamayan ang nagpapasalamat sa kabutihan ng dalaga. Mabuti na nakatulong. Magpakatatag kayo at manatili. Doble na tulong. Pagtutulungan. Susunod. Kailangan nating linisin ang natitirang mga hadlang. Ito ay mga antigong bagay mula sa palasyo, di ba? Sobrang mahal nito kumpara sa pilak. Si Xiaolin, ito ay mga koleksyon mula sa hukbo at maging sa palasyo na ibinigay sa akin. Pinalitan niya ang pag-asa ng buong lungsod para sa buhay sa aking mga supply. Ako rin ay nagbigay ng mga mahahalagang bagay na ito. Ganap na binago ang aking buhay. Talagang salamat sa iyo, Jianli. Su, noong una, akala ko talagang hindi na makakapagpatuloy ang workshop. Lahat tayo ay mawawala ng trabaho. Ngayon, naayos na ang mga sahod. Nakatayo na ang workshop. Kalmado na kami sa isip. Salamat sa mga guro sa kanilang pagtitiyaga. Hindi na kami mangungutang sa inyo sa hinaharap. Ay, Suyan. Matagal tayong hindi nagkita. Paano bigla na lang bumangon ang iyong maliit na workshop? Kamakailan lang, nang hihiram ka pa ng pera para sa sahod. Ngayon, mukhang napaka-relax mo na. Nasa proseso lang ng negosyo. May bagay na ililipat sa inyo. Ano bang sitwasyon, hindi ko pa alam. May malubhang sakit ang nanay, may utang sa upa. Agad na aalisin. Saan ka kukuha ng pera para bayaran ang utang at magbigay ng sahod? Hindi naman siguro ikaw ay kumikita ng masama. Sa mga maruming paraan, di ba? Hindi ko pa kailanman naranasan ang ganitong kababalaghan. Hindi na kailangang maglaga ng mainit na pagkain. Hindi na kailangang magpakulo ng tubig. Sa isang iglap, uminit na. Sariwa at malasa, pampainit ng tiyan. Tunay na isang himala. Napigilan ng husto ang sakit sa lungsod ng general. Banal na bagay na pampalinis. Lunas sa pamamaga. Nailigtas ang buong bayan. At buhay ng mga sundalo. Ang dalaga ay nagbigay ng buhay. Si Xiaolin ay hindi bibigyan ang tiwala. Bilangin ang natitirang mga supply. Maayos na itago. At hatiin ng maayos. Nagtutulungan sa araw at gabi. Mahigpit na nagbabantay laban sa mga kaaway sa gabi. Gusto kong makita kung ano ang maganda mong nagawa kamakailan.
Baka naman nagnakaw ka ng estilo mula sa iba. Ang aking workshop, ang aking kasanayan, walang kinalaman sa iyo. Huwag nang magdulot ng gulo. Malisyosong tsismis. Diretso kong itatago ang ebidensya. Magre-report sa Asosasyon ng Industriya. Noong una, nagpapasensya ako. Dahil wala na akong ibang magagawa. Ngayon, may alam na ako. May lakas at kakayahan akong panatilihin ang lahat ng meron ako. Maghintay ka lang, gagawin ko ang lahat. Gusto kong makita kung gaano katagal ka magiging masaya. Ang pagbabayad ng utang ay hindi sapat. Kailangan kong tumayo ng matatag. Protektahan ang ancestral na bahay at ang aking kasanayan. Kailangan kong maging mas malakas. Ang mga butil na ito ang pinakamalaking pagkakataon ko para makabawi. Ang karaniwang kita ay pansamantalang solusyon sa mga utang. Ang mga antigong bagay mula sa palasyo ay talagang makakapagpatatag sa akin. At magbibigay ng lakas ng loob upang mapanatili ang lahat. Babae. Ito ay tunay na ginto mula sa Daxia, isang piraso ng purong ginto. Na hinubog gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Walang halo at nasa perpektong kondisyon. Ngayon, ang average na presyo ng ginto sa merkado ay ₱750 bawat gramo. Ang pinakamataas na presyo ng lumang ginto sa merkado ay ₱750. Pakuluan. Ito ay purong ginto mula sa sinaunang sistema ng gobyerno. Ang kalidad at purong nilalaman ay mas mataas kaysa sa modernong ginto. Bibigyan kita ng pinakamataas na presyo na ₱1,050 kada gramo. Walang bawas. 2,500 gramo ng purong ginto. Bawat gramo ay 1,005. Ang kabuang halaga ng grupong ito ng mga gintong bar ay ₱262,500. Ito ay isang jade bee na ginagamit ng imperial na pamilya sa maagang dinastyang Xia. Ang mga pamantayan ng pag-ukit at kulay ay mga natatanging kasanayan ng korte. Matagal nang nawala sa loob ng 100 taon. Ito ay isang pambihirang kayamanan na nakatago sa museo. Wala akong sapat na kakayahan sa paningin. Ayokong magbigay ng maling pagtataya. Agad kong tatawagin ang eksperto sa antigong bagay sa lungsod. Dadalhin ang espesyal na konsultant ng probinsya para sa pagsusuri. Walang bitak at walang dumi. Perpektong kondisyon. Ang karangyaan ng royal ay likas na likha. Ito ay tunay na pambansang kayamanan na antigong jade. Ang karaniwang antigong jade sa merkado ay umaabot ng daan-daang libo. Para sa jade na ito, ibinibigay ko ang garantiya na 280,000 halaga ng pagbili. Madaling lalampas sa 3 milyon sa auction. Pinakamataas na presyo sa industriya para sa dalaga. Ginto 262,500. Sinaunang jade 280,000. Kabuuan 542,500. Ngayon, agad na bayaran ang buo at withdraw. I'll withdraw, mag-recharge. Noong nakaraan, para sa ilang libong piso, ako'y nakayuko. Para sa kabuhayan, ako'y napipilitang sumunod. Ngayon, hawak ko ang higit sa 500,000 cash flow. Paggamot ng ina, pagsasagawa ng workshop, lumang bahay ng mga ninuno, maaari kong panghawakan ang lahat ng ito. Hindi na kailangang maging pasibong nahihiya. Sa loob ng ilang araw, mababayaran ang lahat ng utang. Lahat ng bayad ay magiging cash. Pinakamahusay na antigong suyan. Ano talaga ang itinago mo? Ang pagkakataon ay tiyak na hindi malinis. Ipadala 123. Ang mga supply at gamot ay sapat lamang para sa buhay. Ang hangganan at mga disyerto ay malawak. Limitado ang nakikita ng mata. Sa dilim, puno ng panganib. Ang mga teleskopyong ito ay makakatulong sa pagtingin sa malayo. Linawin ang galaw sa daang biyaheng daan. Kailangan ninyong magtalaga ng tao para dito. Mahigpit na suriin ang mga kakaibang galaw sa labas. General, ano ito? Kakaiba ang anyo nito. Hindi ko pa ito nakita kailanman. Hindi maganda, hindi pa umatras ang kaaway. Nakatago sila sa loob ng daang biyaheng bangin. Sinasadya ang pagpapakita ng kahinaan. Upang makapanlumo sa ating hukbo. Kung hindi dahil sa mahiwagang bagay na ito, tiyak na mabibigo ang ating hukbo. Lihu, ang huli kong utos ay ang lahat ay maging handa. Magtalaga ng mga piling bantay. Gamitin ang mga binoculars at magbantay sa mga mataas na lugar. Magmonitor ng sitwasyon ng kaaway sa buong araw. Bilangin ang mga armas. Palakasin ang pader ng lungsod. Harangan ang mga pangunahing daan sa kagubatan. Ihanda ang buong hukbo sa antas ng digmaan. Sundin ang utos. Magsinungaling mula sa dilim. Mga pakana ng mga daga.
dahan-dahan akong lumalakas. May kakayahang ipagtanggol ang hangganan. At may lakas na linisin ang mga maliliit na tao sa harap. Kung hindi dahil sa dalang mahiwagang salamin ng dalaga, tiyak na malilin lang ang aming hukbo ng huwad na kahinaan ng kaaway. At magdurusa sa isang ambush. Ang babaeng ito ay hindi lamang may mabuting puso at makatarungang layunin, kundi may matalas na isipan, at mahusay sa paggawa ng mga kagamitan. Talagang bihira. Ilang beses na siyang nagpadala ng purifier ng tubig, mga portable na pagkain at mga gamot para sa epidemya. Ngayon, nagpadala na naman siya ng isang makapangyarihang bagay. Ang bagay na ito ay masalimuot, nakaangkop at kapaki-pakinabang. Napakagandang ideya, nakaangkop sa sining ng paggawa. Karaniwan ng mga mangangalakal, ang mga ordinaryong tao, hindi magagawa ito. Ako'y makapagsasabi ng tiyak. Siya ay isang taong may malalim na kakayahan. Isang artista na nagsisikap ng husto. Ang aklat na ito ay isang bihirang koleksyon mula sa dinastyang Daxia. Naglalaman ng isang siglong kasaysayan ng palasyo. Lihim na paraan ng sinaunang iskultura. Susi sa pagpapanumbalik ng mga gamit na wala na ang mga pattern at estilo. Isang kopya lamang sa mundo. Naitala, walang kahit kaunting salin sa bayan. Ibinigay niya sa akin ang kaalaman sa pag-iingat ng bayan. Wala akong maibabalik, kaya't ibinibigay ko ang natatanging sining na ito sa kanya. Ang kayamanan at mga mahalagang bagay ay panlabas na yaman. Tanging ang sining ang maipapasa. Makatulong sa kanya na manatiling mataas ang katayuan. Taon-taon na mapayapa. Salamat sa dalagang patuloy na tumulong. Nailigtas ang mga tao mula sa panganib. Alam kong ikaw ay may malalim na talento. Masigasig sa iyong sining. Kaya't ibinibigay ko sa iyo ang isang kopya ng talaan ng mga tanyag na general ng Daxia. Naway magpatuloy ang iyong kasanayan. Tahanan ng mga bundok at dagat. Isang buhay na walang alalahanin. Nalaman ko na ang sining ng mga palasyo noong sinaunang panahon ay sobrang galing. Maraming mahahalagang teknik na matagal ko nang sinusubukan. Naayos ang mga kakulangan. Talaan ng mga magagaling na manggagawa. Lahat ng ito ay may eksaktong solusyon sa librong ito. Nais ni Linman na durugin ako gamit ang kanyang karanasan at koneksyon. Iniisip ng lahat sa industriya na ako'y isang karaniwang artisan. Kaya't ako'y nag-aral ng mabuti sa pambihirang sining na ito. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamadali. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, tiyak na mamamangha ang lahat. Mga nakatatandang kasama. Mga kapwa ko manggagawa. Ngayon, habang nandito ang lahat. Gusto kong magtanong kay Suyan sa harap ng lahat. Suyan, ilang linggo na ang nakalipas. Ikaw ay nalulumbay sa utang. Ang iyong workshop ay malapit ng magsara. Hindi mo na kayang magbigay ng sahod sa mga empleyado. Pumapangalap ka pa ng pera mula sa iba. Pero ngayon, ano na? Biglang nagkaroon ka ng malaking pera. Nabayaran ang lahat ng utang. Palaging bumibili ng mamahaling antigong bagay. At napapalawak pa ang iyong maliit na workshop. Sinasabi mong nagsusumikap ka lang. Sa iyong kasanayan. Pero tunay bang malinis ang pinagmulan ng yaman mong ito? Ikaw na isang maliit na workshop na halos bangkarote. Bakit bigla kang yumaman? Hindi lang ang pinagmulan ng yaman mo ang kahina-hinala. Ang iyong kakayahan ay palaging ordinaryo. Walang espesyal sa mga gawa mo noon. Ngunit kamakailan, bigla kang naglabas ng maraming bagong estilo. Seryoso akong nagdududa. Maaaring nangopya ka ng mga gawa ng iba. O kaya naman ay naglakad ka sa maling landas. Ngayon, maraming mga nakatatandang eksperto sa industriya ang narito. May lakas ka bang ipakita sa harap ng publiko? Patunayan na malinis ang pinagmulan ng iyong pera. Ang iyong kasanayan ay tunay na kakayahan mo mismo. Bakit hindi ka nagsasalita? Nanghihina ka ba? O hindi ka talaga makapagbigay ng ebidensya? Inaasahan mong ikaw ay nagkukunwari. Hindi tama ang daan. Mukhang umaasa ka lang sa mga mapanlinlang na paraan para makapasok sa industriyang ito. Tungkol sa yaman, mayroon akong kumpleto at wastong dokumentasyon. Malinaw at tapat, walang kailangan ipaliwanag sa sinuman. Tungkol sa kasanayan, totoo man o hindi, mataas man o mababa. Hindi ito nakasalalay sa salita lang, kundi sa gawa, dahil lahat gustong makita ang katotohanan. Kaya magtataya tayo dito mismo. Ngayon dito, ako ay handang gumawa ng likha sa harap ng lahat. Sa lugar, ayusin ang lumang bagay. Totoo ba o hindi? Ito ba ay totoo o peke? Ipapasa namin sa mga nakatatanda na magusga ng publiko. Kung sakaling hindi ako magaling, at gagamit ng panlilin lang, ako mismo ay lalabas sa industriya ng di pwedeng palitan.
Hinding-hindi na muling makikisalamuha sa sining ng kamay. Kung sakaling makalusot ako gamit ang tunay na kakayahan. Mangyaring si Linman ay magpahayag ng paghingi ng tawad ng publiko. Magsara ka na ng bibig. Huwag nang magkalat ng mga chismis at paninira. At mga malisyosong pang-aabala. Sige, tumaya ako sa iyo. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng isang nabigo sa gitna ng daan. Isang ordinaryong artisan. Ano ang mayaangat mong alon? Naghihintay ako na magmukha kang katawa-tawa sa harap ng lahat. Lumayas ka sa industriya na ito. Ibinibigay ko sa iyo ang pambihirang sining. Naway magpakita ka ng iyong talas. Lahat ay magtagumpay. Babantayan ko ang isang tahimik na bayan. Tahimik na naghihintay sa iyong liwanag. Maghintay kayo sa magandang palabas. Yung kaunting kakayahan ni Suyan. Sino ba sa industriya ang hindi nakakaalam? Walang kakaiba. Walang bago. Karaniwan, umaasa na lang sa murang pagkukumpuni para makakain. Si Manji ay nasa industriya ng mahigit 10 taon. Matibay ang pundasyon. Mayaman sa karanasan. Siya ay isang bagong salta na kakaumpisa lang. Paano ka makikipagsabayan sa mga veterano ng industriya? Ngayon, tiyak na mapapalayas ako sa industriya sa harap ng lahat. Dahil sa pustahan, nagtakda ng mga patakaran, bukas at malinaw. Sa lugar, random na pipili ng 2 sirang antigong bagay. Isang tao ang mag-aayos ng isang bagay. May limitasyon na kalahating oras, kakayahan, kalidad at kabuang diwa. Pangkalahatang pagsusuri ng kahusayan. Ang gawa ang nagsasalita. Si Suyan ay maaari pang magsisi ngayon. Pinipilit ang sarili sa hindi kayang gawin. Mamaya, magiging magulo ang pagkakaayos. Lahat ng kahinaan ay lalabas. Hindi lamang ang sariling dangal ang mawawala. Kahit ang buong mukha ng aming larangan ng pamana ay mapapahiya dahil sa'yo. Ngayon, sadyang bibigyan kita ng payo. Kung ano ang tunay na kasanayan. Hindi ito nakasalalay sa panandali ang yaman. O sa mga pang-akit para makuha ang atensyon. Ito ay nakasalalay sa mahigit 10 taon ng matibay na pundasyon. Ang antas ng kasanayan ay hindi nasusukat sa salita. Simulan na natin. Tapos na. Nataranta si Suyan. Nawala na ang ritmo. Nagpapanggap lang na naghihintay ng kamatayan. Tingnan ninyong mabuti. Ito ang tunay na kasanayan. Humingi na ng tawad si Suyan. Maaari pa kitang patawarin ng isang beses. Ito ang sinaunang sining ng pagpuno sa palasyo. Isang kasanayang nawala sa loob ng 100 taon. Tumpak ang pamamaraan. Napakahusay ng diwa. Mas mataas ito kaysa sa mga modernong pamamaraan ng pagkukumpuni. Hindi lamang isang antas ang agwat. Ang kaayusan ay batayan lamang ng sining. Ang diwa ang tunay na rurok ng sining. Ang pagkumpuni ni Linman ay masasabi lang na naayos na. Ang pagkumpuni ni Suyan ay para mabuhay muli ang mga antigong bagay. Malinaw ang pagkakaiba. Napakalaki ng kaibahan. Impossible. Paano ka nakakuha ng ganitong malalim na kasanayan sa antigong paraan? Noong una, hindi ka pa ganito kagaling. Siguradong nagsisinungaling ka. Naghanda na ng sample. Huwag magpanggap na ganito ang nawawalang kasanayan. Walang template o tutorial sa merkado. Hindi pwedeng dayain. Natural na may mahika ang batang babae sa kanyang pamamaraan. Purong espiritu. Tunay na kasanayan at karunungan. Nasa harap na ang kasunduan. Nakatakdang hatol. Hindi kasing galing. Masamang chismis. Pagsira sa publiko. Handa akong tumaya at tanggapin ang pagkatalo. Ito ang pundasyon ng isang artisan. Pagsasagawa ng paninira sa publiko. Ayaw umamin kahit natalo. Ay hindi magandang asal. Tiyak na mahigpit na kakasuhan ng asosasyon ng industriya. Pasensya na, huwag nang mag-imbento muli. Huwag basta-basta sirain ang reputasyon ng iba. Maging masunurin. Gumawa batay sa talento. Huwag nang umasa sa inggit para makapanakit. Huwag umasa sa dila para sa kabuhayan. Ay nako, inanyayahan ka sa langit para sa palitan ng mga tradisyong hindi pwedeng kalimutan. Mabilis kang gumawa. Sa wakas, ang iyong talino ay namukadkad. Ako ang nagbabantay sa hangganan ng matiwasay. Naghihintay na lang ako na iyong pangalan ay sumikat sa panahon ng kasaganaan. Suyan! Bigla kang natutunan ang isang lihim na sinaunang paraan. Sa gabi, nagbago ka. Sisikapin kong alamin ang lihim mo. Ang kahihiyan ngayon
ay tiyak na ibabalik ko ng 100 beses. Walang anumang epektibong paraan ng paggamot. Ang bulutong ay isang sakit na walang lunas. Ang bilang ng nahawaan sa mga kampo at sa mga tao ay araw-araw na tumataas. Wala nang gamot na makapagligtas. Kapag kumalat ang epidemya, hindi lalampas ng 7 araw. Ang 10,000 sundalo at sibilyan sa border ay tiyak na masasawi. Agad na isarado ang lahat ng mga pinto ng lungsod. Mahigpit na ipag-isa ang lugar ng sakit. Ako si Xiaolin ay hindi basta-basta susuko sa lungsod. Kahit na hanggang sa huli nating hininga, dapat nating panatilihin ang Yangi Pass. Ju. Hihi, nasira. Ngayon, gagawin ko para sa lahat ng tao sa Daxia. Para putulin ang 10,000 taon ng problema ng langit na sakit. Kunin ang katas nito. Gamitin ang bakunang mula sa baka upang pasukin ang sakit. Palitan ang banayad na sakit para sa immunity. Gamitin ang lason laban sa lason. Gamitin ang sakit upang labanan ang sakit. Ito ay isang daan ng buhay na ibinigay ng langit. Agad na pumili ng malulusob na mga tupa ayon sa sinaunang paraan. Palawakin ang saklaw ng pagpapalaki. Ihanda ang pambansang pagbabakuna. Gawin ang lahat ng makakaya upang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Ang tagumpay na ito ay hindi sa isang iglap lamang. Hindi ito pakinabang para sa akin. Pero ang hangad ko ay mapanatili ang kalikasan. Mapayapa ang buhay ng lahat. Nakahanda na ang aking daan. Ngayon ay maghihintay na lang tayo na gumaling ang lahat at maging ligtas. Ngayon ay ipinatutupad ang pagbabakuna gamit ang baka, laban sa smallpox. Nanggaling ito sa mga sinaunang aklat na pinagkalooban ng langit. Matapos ang pagsusubok at beripikasyon. Ligtas at maasahan. Walang kahit kaunting panganib. Lahat ng nabakunahan ay magkakaroon ng panghabang buhay na immunity sa bulutong tubig. Unahin ang mga matatanda, mahihina at mga bata. Susunod ang mga sundalo at mamamayan ng maayos. Lahat ay makakakuha ng proteksyon. Bawat tahanan ay magkakaroon ng kapayapaan. Una, susubukan muna ang pagtatanim. Kung walang masyadong problema sa paraan na ito, maaaring magtiwala ang lahat at sumunod. Tapos na ang pagbabakuna ni General. Walang masyadong masama. Sinubukan ni General ang paraan gamit ang sarili niyang katawan para mapanatili ang tiwala ng aming mga tao. Ito ang tunay na daan sa buhay. Naging doktor sa loob ng kalahating buhay.
Hindi pa nakakita ng ganitong himala. Walang gamit na mga makapangyarihang gamot. Sa pamamagitan lamang ng isang pamamaraan, maaaring iligtas ang daang libong tao mula sa malubhang sakit. Ang ganitong kabutihan, walang kapantay sa kasaysayan. Ang paglaganap ng epidemya ay biglang huminto. 3 araw pagkatapos, ang mga kahanga-hangang resulta ay ganap na lumitaw. Bago ito, araw-araw ay may daan-daang bagong kaso ng bulutong. Dumating ang biglaang paghinto. Ang epidemya ay unti-unting humuhupa, ang mga pasyenteng may ubo at hika ay unti-unting nawawala ang lagnat, ang mga nakatagong lason sa katawan ay unti-unting nalalagas, ngunit ang mga malubhang kaso ay patuloy pa rin. Salamat, General, sa iyong pagbabantay at pag-aalaga sa mga tao. Salamat sa mga himalang ibinuhos ng langit upang iligtas ang aking bayan. 10 araw na lumipas. Sa isang lumang aklat, nawaksi ang daang taong salot ng bulutong. Nakapagligtas ng daang libong tao sa hangganan. Ang iyong kabutihan ay hindi lamang para sa isang lungsod o bayan, kundi ay ang pag-iingat ng dakilang siya sa loob ng libu-libong taon. Mula pa noong sinaunang panahon, walang lunas ang bulutong. Napuminsala sa sangkatauhan sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, bumalik ang swallow pass na may pambihirang kasanayan. Naganap na magpapagaling sa mga malulubhang sakit at magpoprotekta sa aming mga tao sa hilagang hangganan. Ito ay isang biyaya para sa dakilang siya at isang biyaya para sa lahat ng tao sa mundo. Mahal na hari, mapagpala ang iyong karunungan. Pagpalain ang dakilang digmaan. Agad na maglabas ng utos ang palasyo. Ipahayag sa buong mundo ang lumang paraan ng pagsugpo sa sakit gamit ang mga baka at magsasaka. Ituturing na pambansang patakaran. Ang sakit ay malulunasan, ang tao ay mapapanatag. Ang mga bundok at ilog ay mananatiling ligtas. Ito ang pinakamainam na resulta. Nakatapos na ang general ng pagsasaayos ng malaking hukbo ng Hilagang Di. At lumabas na sa gitna ng lambak. Nakaayos na ang mga hanay patungo sa hangganan ng Yan Giguan. Diretso ang mga sundalo sa pader ng lungsod. Ihanda ang mga armas ng buong hukbo. Palakasin ang depensa ng lungsod. Nakaayos ang Yan Giguan sa pagharap sa kaaway. Ang mga mamamayan ng Daxia ay protektado. Matatag ang puso ng hukbo. Ngayon, ipagtanggol ang ating mga hangganan. Tanggihan ang mga kaaway sa labas. Ikaw, bumuga ng palaso. Ang pangunahing kakulangan ng mga laban sa gabi noong sinaunang panahon ay ang kawalan ng kakayahan sa ilaw sa gabi ng malaking hukbo. Pumili ng flexible solar panel at sobrang maliwanag na D-spotlight. Mag-charge sa araw at sa gabi isang pindot para sa buong ilaw. Ano ito, General? Walang apoy, walang langis. Hindi ko alam kung paano gamitin. Baka ito ay isang mahika ng mga Diyos. Ilatag ang mga flexible panel na ito sa ibabaw ng pader ng lungsod na nakaharap sa araw. Ang ilaw ay nakatakip sa mga pader ng lungsod. Nakatutok lahat sa daan patungong labas ng bayan. Naghihintay ng gabi upang suriin ang bisa. Lahat ng sundalo makinig. Kunin ang kuta. Patayin.
Anong nangyayari sa mga mata ko? Anong bagay ang sobrang liwanag? Hindi ko na kayang tingnan. Ah, ah, ah. Imposible, talagang imposibleng mangyari. Walang apoy, walang langis. Paano magiging ganito kaliwanag sa gitna ng gabi? Baka ang mga Diyos ay nagbigay ng proteksyon. Wala na tayong pag-asa, Daxia. Lahat ng sundalo, makinig. Manatili sa tuktok ng lungsod. Tumpak na sumalakay sa kaaway. Samantalahin ang pagkakataon upang linisin ang labas ng kuta. Magtaguan sa mga natitirang kaaway. Regalo ni Inang Shi na bagay. Sa gitna ng apat, regalo ng Diyos na bagay. Sa ganitong paraan, ang aking mga gansa ay babalik sa kuta upang salakayin sa gabi. Susi! Ang mga natitirang sundalo ng Hilaga ay nag-aayos sa lambak. Ang kanilang anyo ay madilim. Puno ng pag-aalinlangan. Nawala ang bentahe sa gabi. Nawasak ang mga plano ng ambush. Kailangan lamang nilang magtipo ng pangunahing puwersa. Tapat na laban. Labanan hanggang sa kamatayan. Pagsus-countdown ng huling labanan sa Hilagang Hangganan. Iulat. Pakiusap. Tunay na likha ng King Palace Imperial Kin. Buong-buo ang anyo. Siksik at purong kulay ng glaze. Magandang simula ng pelikula. Malinaw ang ilalim. Ito ay isang napakahusay na kalagayan, isang top na piraso na maingat na naingatan. Sa merkado, bihira kang makakita ng isang opisyal na palayok na ganito kaganda. Tingnan ang bote. Batang babae. Itong koleksyon na ito, handa akong mag-alok ng 5.2 milyon para mabili ito. Isang presyo lang. Pwedeng makuha. Ito ay isang natitirang piraso ng tunay na likha mula sa kilalang artista noong nakaraang dinastya, isang tunay na likha ng kalikasan. Isang piraso ng pambansang yaman na nasa antas ng museo. Matagal nang wala sa merkado. Hindi ko akalain na makikita ko ng personal ang buong tunay na likha ngayon. 1.8 milyon kukunin ko na agad. 2.2 milyon, wag mo nang makipag-agawan sa akin. Kasama ang buong bayad na 28 milyong piso. 29 milyong piso, unang bayad, 29 milyong piso. Ikalawang bayad, 29 milyong piso. Pangatlong transaksyon. 30 milyong piso, malaking halaga. Sapat na para palitan ang buong lungsod ng bagong armas. Punan ang mga reserba ng taon at pagkain. Bumili ng buong set ng mga panustos para sa pagtatanggol. Kahit na sapat na ang imbakan para sa emergency supplies. Kaya nitong suportahan si Xiaolin. Panatilihin ang buong Yangi Pass. Protektahan ang milyon-milyong mamamayan sa Hilagang Gran. Aayos ang dalawang linya ng depensa ni Fanyan sa border, mag-ipon ng lakas. Handa na para sa huling laban. Batang babae, anong uri ng bakal ang gusto mo? Mayroon kaming pangbahay na bakal at maliliit na tubo. Kung sapat ang dami, ibibigay ko sa iyo ang pinakamababang presyo. Ayaw ko ng mga piraso-piraso. Kailangan ko ng malaking dami ng mataas na tigas na pinong bakal na may dagdag na kapal. Solidong bakal na ingot. Kahit gaano karami ang available, kukunin ko lahat. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga digmaan sa sinaunang panahon. Hindi lang ito tungkol sa bilang ng mga sundalo at supply ng pagkain, kundi ang teknolohiya ng pagyurak ng bakal sa panahon. Malaki ang agwat, limitado ang sinaunang batas ng Daxia. Huli ang teknolohiya ng paglilinis. Magaspang ang proseso ng paghulma. Maraming dumi ang nakuha sa bakal. Malutong ang balat at hindi matibay. Makalambot ang espada at kutsilyo, madaling mapunit.
Madaling masira sa laban. Ang baluti ay naging parang matibay na bakal. Pagbaba ng dimensyon. Lahat ng available na stock. I-load ang lahat ng mataas na tigas na bakal na produkto. Mahabang bakal na materyales. Babayaran ko ito ng buo. Mas mabilis, mas mabuti. Ako'y naglingkod sa militar ng mahigit 10 taon. Gumamit ng mga dekalidad na bakal mula sa iba't ibang lalawigan. Mga armas na eksklusibo para sa kaharian. Tinatanggap na nila na sila ang pinakamataas. Pero kumpara sa materyal na ito, yung mga tinatawag na banal na armas, ay parang basura lang. Sa parehong timbang, mas mabigat at mas matibay ang ingot na ito. Ang tigas at tekstura ay hindi maikukumpara. Ang pagpuputol na ito, takot ito na kahit 100 beses na paghampas ng talim ay hindi masisira. Noong nakaraan, ang proseso ng paggawa ng espada sa Daxia ay magulo, matagal at nakakapagod. Paulit-ulit na pagsusunog, paghulma, at paghampas ng libu-libong beses. Mahihirapan kang makagawa ng isang napakahusay na espada na panghabang buhay. Ngunit ang modernong high-quality steel ay tapos na. Pinahusay ang high-pressure na paghihiwalay at tumpak na paghubog. Kailangan lamang ng mga artisan na sundin ang hugis ng talim ng espada. Madaling gupitin at ipakinis. Gawing pabilog at polish. Sa loob lamang ng 1 oras. Ang hawakan ay may malinis at tuwid na linya. Ang talim ay kasing talas ng yelo. Ang estruktura ay siksik at walang kapintasan. Ang buong katawan ay naglalabas ng malamig na aura ng isang pambihirang sandata. Nagtatrabaho ako ng bakal sa buong buhay ko. Ngayon ko lang nalaman na ang mga sandata ay maaaring maging ganito kaperpekto. Walang dumi, parang isang magandang kutsilyo. Kahit na ang libu-libong pag-ukit ay nangangailangan ng kalahating buwan. Kailangan din ng tamang panahon at lugar. Lahat ay nakasalalay sa swerte. Ngayon, kailangan na lang ng simpleng pagputol at pagpulish. Ito ay isang pambihirang sandata. Hindi ito tungkol sa kakayahan. Ito ay tungkol sa materyal na napakalayo. Ang magandang talim ay madaling makakapagputol ng hangin. Walang hirap. Ang kutsilyong ito ay kayang putulin ang bakal at bato na parang putik. Subukan ang talim. Binayo ang matalim na bakal na pinanday sa 1,000 pagsubok. Ito ay isang banal na sandata, isang armas na pambihira. Kamangha-mangha. Ito ay isang pinanday na espada mula sa malaking pabrika ng armas. Ito ang pinakamahal at pinakamatibay na espada sa ating hukbo. Noong nakaraan, kapag nagbanggaan ang dalawang espada, laging nasisira ang gilid. Hindi pa kailanman nangyari na tuluyang maputol ng pantay. Ang tigas ng bakal na ito ay sobrang hindi inaasahan. Noong nakaraan, natatakot ako sa laban sa Bedi. Dahil matibay ang kanilang mga armas. Kapag nakipagpalitan ako ng espada, agad itong napuputol. Nakatikim tayo ng malaking pagkatalo. Ngayon, meron na tayong ganitong banal na sandata. Hindi na kami matatakot sa kalamangan nila sa bakal. Tingnan ninyo, naputol ang kanilang 10,000 taon na matibay na espada. Pero ang sa atin, bago pa lang, walang kahit isang gasgas. Hindi kumukupas, hindi bumabagsak ang gilid. Hindi ito laban ng magkapantay. Ito ay tuluyang pagdomina. Noon akala ko ang tradisyonal na paraan ng paghuhulma ng bakal ay ang sukdulan. Ngunit ngayon, nakikita ko na ito ay parang nakaupo lang sa isang balon at nanonood. Pareho kayong nagbubuo ng armas mula sa bakal. Pero magkaiba ang kalidad ng materyal. Kahit gaano pa kasining ang tradisyonal na paraan, hindi mapupunan ang agwat ng panahon na ito. Sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang kapangyarihan ng pagbaba ng dimensyon. Palaging umaasa ang hilagang di sa mga dekalidad na bakal upang supilin ang ating dakilang siya. Ngunit sa harap ng gintong Budha sa buhay na ito, ang kanilang mga dekalidad na sandata ay walang silbi at parang bakal na walang halaga. Sa labanan na ito, ang ating mga sandata ay sapat upang durugin ang lahat. Ang lahat ng sundalo ay dapat tandaan. Mula ngayon, ang aming hukbo ay walang talim na punit. Walang pamatay na sundalo, hawak ang walang kapantay na banal na sandata. Bakit matakot sa mga barbaro sa hilaga? Kung hawak ko ang banal na sandata, hindi namin ipagkakaloob ang kahit 1 pulgada ng lupa. Dinudurog namin ang kalaban. Ingatan ang aming mga bundok at ilog. Noong nakaraan, ang mga sandata ng ating hukbo ay mas mahina kaysa sa mga kaaway sa hilaga. Madalas tayong nalugi. Nasa depensang posisyon. Ngayon, nakatanggap tayo ng mga pambihirang bakal na nagbubuo ng libu-libong makapangyarihang sandata. Mula ngayon, ang mga sundalo ng Dinastyang Xia ay may matatalim na armas. Bawat pulgada ay may talas. Kung muling darating ang mga kaaway sa hilaga, tiyak na siya ay darating na walang sinasabi. Sapat ang suplay ng pagkain. Mahusay ang mga armas. Walang kapantay ang mga sandata.
Nakapayapa ang puso ng mga tao. Lahat ng paghahanda ay natapos na. Susunod ay maghihintay sa huling laban. Kakaunti na lang ang nakaligtas sa malaking salot. Muling natalo sa isang gabi ng pagsalakay. Mahina na ang mga sundalo sa loob ng lungsod. Naubos na ang mga armas. Noong nakaraang taon sa pagtutunggali, ang kanilang mga bakal ay malambot tulad ng mga panggawa sa lupa. Sa isang salop na papahiga, ang mga baluti ay manipis at hindi kayang pigilan ang mga palaso. Ang aking bakal mula sa hilagang di ay pinatibay ng daang beses. Palaging nangingibabaw ang Daxia. Ngayon, ang mga pangunahin ay lalaban. Hindi na kailangan ng pangunahing puwersa upang mawasak ang mga linya ng depensa. Tama ang sinabi ng general. Taon-taon, natatakot ang Daxia sa aming bakal. Ang mga kalawangin sa aming mga kamay ay hindi karapat-dapat tawaging sandata. Ngayon, tiyak na papatayin ng aming mga pangunahin ang mga general at kukunin ang mga bandila. Wasakin ang lungsod. Patagin ang yang iguan. Durugin ang Daxia na parang yelo. Mga kapatid, tandaan ang mga pasakit ng mga nakaraang laban. Noon tayo'y nakipaglaban sa mga kaaway sa Hilaga. Tunay na nagpakasigasig tayo. Ngunit dahil sa mga depektibong armas, masyadong manipis ang baluti, laging nalulugi. Tandaan ko ang huli nating laban. Lahat ng 3 sandata ko ay nabasag. Nakatitig lang ako habang dumarating ang kaaway na may dalang espada. Walang magawa. Ang sakit ng pakiramdam. Sa wakas, ngayon ay makakapaghiganti na ako. Ning ning, ning ning ning. Noong nakaraan, palagi tayong naiinggit sa mga magagandang sandata ng kalaban. Ngayon, hawak na natin ang ganitong makapangyarihang sandata. Matibay at matatag. Ang liwanag ng tabak ay napakatindi. Hindi na makapaghintay na makipaglaban sa kaaway. Lahat ng sundalo, sumugod. Pugutan ang lahat ng kalaban. Paano pwedeng mangyari to? Ito ang pinakamataas na kalidad na bakal sa Northern Myanmar. Daan-daang beses na pinanday. Pinutol ang kahoy, naputol ang bakal. Di matibag. Noong nakaraan, laban sa mga sandata ng Daxia. Walang kailanman nasira. Ngunit isang bahagyang galaw lang. Bakit ito naputol? May mali, ang sandata ng Daxia ay may mali. Hindi ito tulad ng mga bakal na walang silbi noon. Ang aking doubling heavy armor ay ginawa para sa pag-iwas sa mga saksak. Ang karaniwang mga espada ay hindi kayang putulin ito. Ngunit ang Daxia na talim, gaano nga ba ito kamatalim? Ang kanilang mga kutsilyo ay hindi pangkaraniwang bakal. Ito ay mga mahiwagang sandata. Napakatalim at napakatigas. Walang paraan upang makontrol ito. Talagang hindi ko ito mapigilan. Ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang hampasin ito. Madali lang itong na-block ng kalaban. Nabasag na ang aking kutsilyo. Ito ay hindi laban sa lahat. Ito ay isang panig na panggigipit. Ang ating mga bakal na ginagamit upang mangibabaw sa hilagang hangganan. Sa kanilang harapan, ito ay isang biro. Hahaha, sa laban na ito ngayon. Ganap na pinunit ang tiwala ng hilagang di. Sila ay umaasa sa kanilang bentahe sa bakal sa loob ng kalahating buhay. Paano nila mapipigilan ang ating mga hangganan sa Daxia sa loob ng ilang taon? Ngayon sa harap ng mga Diyos na bakal ng ibang mundo. Lahat ay nagiging basurang tanso at bakal. Mula ngayon, walang bakal na pipigil sa hangganan. Kapag hawak ang Diyos na sandata, mawawasak ang mga barbaro. Maaaring mapanatili ang mga bundok at ilog. Siksiyaolin na bata. Nakikita kong kaya mo pang magtagal ng ilang araw.
Alam ni Suyan na hindi sapat ang magpadala lang mag-isa para solusyonan ang problema ng ganap. Binubomba ang Hilagang A. Ang laban ay tungkol sa supply ng pagkain. Kulang si Xiaolin sa pagkain. Ito ay isang walang paraan na sitwasyon. Naalala ni Suyan ang mga patatas at kamote. Ang mga modernong high-yield na pananim na ito. General, tingnan ninyo. Ang patatas na ito ay may nakakagulat na ani na 3,000 jin bawat mu. 3,000 jin bawat mu. Ani na 3,000 jin bawat mu. 3 buwan bago magbunga. Ito ay talagang isang himala. Magpatuloy, ano pa ang mayroon? Matibay sa tagtuyot at mababa ang kalidad. Sa isang ektarya, umaabot ng 2,500 jin. Maaaring anihin sa loob ng 4 na buwan. Ito ay napakalayo sa tradisyonal na mais na halos 100 jin lang bawat ektarya. Napakalaki ang kaibahan. 2,000 hanggang 3,000 jin. Kung totoo ito, hindi na tayo magugutom pa. Ang Diyosa na si Suyan ay nagbigay ng pagkain mula sa langit. Tiyak na magwawagi ang Daxia. Mabuhay si Suyan! Nais ng BD na ipahamak ang Daxia. Ituturo ko sa mga tao ng Daxia kung paano magtanim ng pagkain. Sa oras na iyon, tingnan natin kung sino ang mas matibay. Sa loob ng kalahating buwan, naubos na ang supply ng pagkain ni Xiaolin. Tiyak na lalabas ng lungsod para sa labanan. Sa oras na iyon, isang hampas lang ang magwawasak sa lungsod. Wawasakin ang lungsod at wawasakin ang Xia.